kalibutan o butugkan kini sa una-una o katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok kasulatan gininawa sa Dios ug may kapuslangan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahimpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Panikamuti ang pagpakita, panikamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon at tubangan sa atong Dios. Ingon ngayang nahimutan usa ka magbubuhat nga dili kinahanglan nakaulaw nga sa hustong pamaagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Ug welcome na usab nga isu may gala niini ato ang usa ka oras na programa din ato kini siyang gina-stream live online pinagi sa ustream.com o ustream.tv. Makita ninyo din ha sa ato ang website, sa ato ang Facebook page live usab kini nga gina-broadcast pinagi sa Facebook. So Ustream gilabay din sa Facebook. O diya sa Facebook once ka na-record at diya sa ato ang Ustream na program, pwede ka nyo mag-view diya sa Facebook recorded messages, pwede ko siya mag-view dito sa YouTube na usa ka recorded messages, no? So usab kini madunggan siya pinagi sa 102.3 FM na diha na himutang sa Banay-Banay, no? So kung ang inyong mga radio dial ini switch ka ninyo 102.3 dili ganinyo madunggan kining mensahe from 8 to 9 in the morning, Monday, Wednesday and Friday. Nagpasabot kini nga dili mo maabot, no, sa radio broadcast sa Banay-Banay nga radio station 5FM. Apan bisan pa man na pwede nyo kini madunggan din ha sa ato ang internet, no? And it's so amazing doon na kita inunani ang klase ng mga butang na naa sa atong kalibutan karon. Kung nagaingon sila nga tanang mga butang makita nimo diya sa internet, daghan po mga dautan na naa diya sa internet. Tinuod ka ng iso may gala pa ng pangutana din ha. Unsa may imong buhaton sa mga butang na naa sa internet para ba ni sa himayaan sa atong Dios o para sa iyahang kaulawan? Actually, maulawan ang atong Dios tungod sa iyang mga anak. Mura ba og matawag na ito ni iso may gala nga kung doon na kay kutsilyo sa inyong balay, sa inyong buhaton niya na? Imo ba na siya nga ilabay tungod kaya ang kutsilyo pwede makapatay o ubang tao? O gamiton nimo siya sa insakto nga pamaagi, no? Hiwaon nimo imong pagkaon aron makakaon ka, makaluto ka og lami nga mga pagkaon. Sumubi ako na siya sa internet ng iso may gala, pwede na mamahimong dautan ang sa kabutang. Actually, ang punto diha is unsay na sa imong una, unsay imong motivation. Kaya dili mong good magdawag mga iso may gala ang atuwa nga gitawag na outcome, no, sa mga butang nga naghitabot ng kinabuhi. Ang outcome niya na nagabase kung unsay na sa imong una-una, unsaon imong paggamit ako sa kabutang alang ba ni sa pagkahimaya sa atong Dios o para sa iyang pagkaulawan, no? Maulawan ang imong Dios. Mo na siya ang nahitabo niya na. Usab pwede gihapon nga ang internet nga mahimo siyang neutral ground, no? In fact, kung mayroon ka neutral ground, pwede mo nga gamiton ka na siya sa imong pagtuon sa mga butang na natin sa kalibutan, no? However, ngayon pa sa ito ang nagkasulat sa Ecclesiastes, vanity is vanity, everything is vanity under the sun. So, kung sa may pasabot nga na may isong regala, ang word nga vanity nga ilingon pagkawalay pulos, no? Tanang mga butang na nagahitabo ng kalibutan na mahimo kining walay pulos, no? Kung inigahuman ni mamatay ka naman ang diretso. Apan mahimo kini sa klaro na iso may gala kung ang imong pananawa sa mga butang na naa sa dinhi o naa nimo ini kalibutana. Internet number 1, no? For example, pwede ka na mamahimong vanity kung inuhukdo ni mo oras niya na sa internet using siguro na aka diya tibok adlaw games o tibok adlaw na aka sa imuhang Facebook nag-update yung tao naghandom kaniya na imuhang mga amigo diha nga mag-post sila mga pictures na pertingin tao nila sa mga malipayon o niya magsakit yung kasing-kasing imong kinabuhi mo di man pareha sila sa malipayon mga inglanan na mga butang, no? O doon ako mga customers din nga makatanggal na lang gani sa trabaho, no? Tungod kay ang ilang pagka-addict, no? In fact, may mga panahon na naamin sila dito mismo, nag-classic ko na sila diha, nag-computer sila. I don't know kung madunggan din nila o ilang ginalimugan ang ato ang mga mensahe diri, no? Apan ang kamaturan niya ang isang megala is that naa diha nagabase sa imong una-una. Unsay imuhang motivation? Unsay focus nimo sa imong kinabuhi? Doon na ba kayo paghandom sa mga butang after ni inyong imong kinabuhi ni kalibutan na o kung wala? So akong
ginahangyo kini may isong higala nga hinaot pa unta, no? Nga mahimo kini nga wake up call kaninyo nga after kita mamatay doon na gyud kinabuhi after kita mamatay. Ug dili nato sayangon ato ang mga kinabuhi sa mga butang ni kalibutan nga ini kamatay nato, no? Mawala lamang o walay kapuslanan. Niya ang mga labi na hinoon, no? Labi na gyud kung ikaw nagkapaminaw karon unbeliever, no? Na ang imong gamit sa mga butang sa imong kalibutan, ining kalibutan ang imong purpose ining kalibutan ang igo lamang nga nagatanaw ka sa imong present existence. Pagkawag mo pulos, wala akong ginahangyo kaninyo nga pag-aait taon ninyo o panahon ng inyong spiritualong na kinabuhi. Paniyog lang. Okay? Bagay, inyo ang mga kinabuhi, hindi na ako mga tubang niya na ako taong din mo na kamo, no? Doon na di pamaagi aron mga himo kamo madaogon ining kalibutan. Labi na sa ato ang mga believers usab, no? Ayon yung sayangan ang inyong mga maayong buhat na mahimong mawala lamang. Okay? Daghang mga believers ba nga naninguha gid ang taon aron nga mapangalagaran niya ihang Dios apan makaingon ako kaninyo nga pwede gayud nga kana inyong pagpangalagad sa aton Dios na imong walay pulos may iso may gala. Sama sa akong ginaingon kaninyo kini nga mga butang di-design kini, no? O ginahandom sa aton Dios nga ang matag usa ka believer magkinabuhi siya dinha sa iyang espirituhanon nga kinabuhi. Tanan nga mga believers spiritual. Yaman ninyo na, tanan nga mga believers spiritual apan dili tanan believers nga kinabuhi diha sa espirituhanon nga kinabuhi. Okay? Gangal ang pagkinabuhi sa believer, tanan nga mga binuhat nga diha sa carnality dili kana madawat sa aton Dios bisan unsa ka maayo. Ang atong series nga ginatawag na Operation Morning Star mo'y maghatag og gahid, no? Maghatag og gahid sa mga tao nga wala pa nisulod ngadto sa spiritual nga kinabuhi, wala pa nakadawat og spiritual nga kinabuhi gikan sa aton Dios, no? Magdahil kanila nga moadto ngadto sa spiritual nga kinabuhi sa ato ang kinabuhi sa nga gitakda sa aton Dios sa matag usa ka tawo. Unya kung na naman sa iyang spiritual nga kinabuhi, kung saan niya makinabuhi diha sa espirituhanon niya nga pagkinabuhi. So duha ka mabutang. Right? So busa akong ginahangyo kaninyo nga doon na kita duha ka pahinumdum sa tanan nga mga believers karon nga nagapaminaw dinha. Doon na kita duha ka pahinumdum. Kinahanglan linjo kani atubangan sa aton Dios. Ang 1 John 1:9 naghatag kanato og capacity nga mamalimpuhan kita sa aton Dios 100%. Ayun diya sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ano may isabot niya na? Kaya ba niyo mga istorya o ininggit pa so ang nakasabot niya na? Huwag niyo siya ang sinibuanon niya na. Kung atong isugid ang atong sala, ang word na sugid or homologia sa Greek, nagpasabot niyo yung site, name, identifying, nganlan, imong isugid, imong isipon, ingon, unsa ka na nabutang, no? Na imong gibuhat, pinagi sa una-una, okay? Sala ba katuo kung dili, okay? Kung sala man, din imo ka ng istorya, ingon na mo sa Diyos, Lord, nakasala ko, ini nga butang, okay? Namakat ba ka, nangawat ka ba, limbong ka ba, no? O uban pa nga mga butang, na pwede nimo mabuhat, pinagi sa imong rahona, sa pagpamulong, o sa imong paggamit sa imong lawas, fornication, no? Adultery, no? Yung nala nga mga butang, or idolatry, no? By the way, mga iso may galang, word nga idolatry, wala nagpapasabot nga doon na kayo statua sa inyong balay, na inyong ginampu-ampuan, o ginasimba. No, doon ka, ang pasabot sa idolatry, o doon yung naana, no? Ang basic definition sa idolatry. However, kung atong i-define din ang idolatry based sa concept na makita natin din sa pulong sa Diyos, ang idolatry is that anything, no? Ang idol is anything na nagababag sa inyong pananawan ngadto sa atong Diyos. Bisan unsa na mga butang, imo ba ng asawa, imo ba ng bana, ang internet ba, ang imo bang Facebook, ang imo bang games, ang imo bang trabaho, ang imo bang balay, ang imo bang gitawag nato nga anak, ang imo bang mga duwaan kung ikaw mahilig ka og mga duwaan, no? O ang mga buluhaton sa balay. Labana ba ang ta, no? Bisan unsa na mga butang nga makababag sa imong straight nga pananawan, focus nato sa aton Dios. Idol ka na, may isong higala o kung unsa man ang dunay ingunana siyang kinabuhi. In forms of addiction is idolatry, no? Any form of addiction is idolatry. Okay? Imong gitanggalan o babag, no? Imong butangan o babag imong pananawan ngadto sa imong Dios. Instead na mag-focus ka ngadto sa imong Dios, na focus ka ngadto sa butang aside sa aton Dios.
Mayo na nga mga butang may sumigala kanang doon na kay asawa. Mayo na nga mga butang na doon na kay anak. Mayo na mga butang na doon na kay negosyo. Mayo na butang kung doon na kay mga butang na gikinahanglan nimo buhaton sa matag adlaw aron na ang imong kinabuhi ni kalibutan na makapadayon ka. No? Kung dili na lang siya mamahimong maayo, kung nahimo na siyang babag, nagdo sa imong focus sa imong Dios. Dili na siya mamahimong maayo. Gusto gingon ako kaninyo, dali kayo mahulog ang usa ka believer sa idolatry. Ibantayan ninyo kana maiso may gala. Karon nga na-define na to na. So kung doon na may idolatry sa imong kinabuhi, imo ka na isugid sa imong Dios. Lord, na-focus ko ba sa ako ang trabaho instead ni ma-focus ko diya sa imong. Kunya mabuhat ako ang trabaho, kadunay paglantaw kanimo na ma-please ka ba niining mga butang ako ginabuhat karon. Okay? Muna siya ang focus ngadto kang Kristo. That's mental attitude o gitawag nato nga sabi tawin ni kanang imong panglangtaw na every moment sa imong kinabuhi naa ka naka-focus kang Jesus Christ, no? Sa English na pinulungan gitawag ka na siya og occupation with Christ. Okay, para kaninyo diyan nga doon na mga doctrinal background, kasabot mo sa pulong na occupation with Christ. You are preoccupied with the mindset of our Lord Jesus Christ. You are preoccupied with the Lord Jesus Christ Himself. No? And you are focused kung sa man ang mga opportunity sa gihatag sa Dios alang kanimo, aron nga ma-share nimo ang kamaturan ngadto sa mga tao, aron nga imong kinabuhi mamahimo usab na kahayag ngadto sa mga tao. Okay? So ang hindi atubangan sa atong Dios mo maghatag kanimo og kapasidad o maghatag sa balang nga espiritu o kapasidad nga makakinabuhi siya dinha, makatudlo siya, maka-bear witness siya o maka-witness siya dinha sa imong human spirit nga tinuod kini nga mga butang imong ginatunan o makabuhat siya bulaton active nga may sama kagayod ngadto sa panagway sa atong Dios. No? Now, ang iyang trabaho igo lamang siya nga maghatag kanimo og kanabang conformity, no? Importante lamang diha sa ato ang balang espiritu na doon na kay number 1, limpyo ka atubangan sa atong Dios. Number 2, doon na kay pagtinguha sa pulong sa Dios. Okay, kaning duha is active in your part. Kinahanglan ikaw ang magbuhat ini, ikaw ang mag-confess, ikaw ang magtinguha. Ang balang espiritu kung imo na nabuhat, ang iyang active in your sab, mao ang pagtudlo kanimo, pag-bear witness kanimo sa imong human spirit o pag-confirm na kini ang mga butang imong natun-an tinuod ini og kung dili. You will found truth over truth and over truth may imong natun-an and you will discard every untruth. No, makaniadto na tuhan nimo. Sabi nimo tinuod. Apan sa tungod sa mga kamaturan nimo dikit kini sa ubang kamaturan ug dikit kini sa ubang kamaturan. Mao kini siya pamagi aron ikaw no sa ka-believer ma-conform niya into the likeness of our Lord Jesus Christ. No? So, first, kinahanglan sa kaniya i-conform into the mind of Christ. Kinahanglan sa nimo masabtan, no? Unsa ang una-una ni Kristo. Aron kung tungod ni ana, doon na kay capacity to live, to speak, okay? To act like Jesus Christ in His humanity. Without knowledge, then wala kay tuuhan, wala kay imong ma-apply, wala kay mabutang dito sa imong itawag nato nga launching pad. Okay? Wala kay ma-apply dito sa imong launching pad ng mga butang. Na mo kini sa ang process ato ang knowledge nga understanding ito may gala. Doon ay proof na gina-communicate. Ano imong trabaho, ano imong obligasyon, ano imong itawag ng responsibility, by the way, na napunta ni balik ini atong location na natagaplin sa dalan, so everything pwede nyo madunggan sa palibot, pwede nyo madunggan. However, inangin na ko sa inyo ma-focus mo sa ito ang pagtuon din. So balik kita, mo kini siya ang process of learning biblical doctrine so may gala. Number 1, kinahanglan na dunay information i-communicate kamaturan. Okay? Kinahanglan nga ang kamaturan na communicate siya dinha kaninyo. Okay? O kung doon na mo'y dunggan, o kung doon na mo'y mata, pwede ninyo na siya madawat nga kamaturan. E-date, I-date, o uban, mga buta, pwede sila magamit sila kamot, pinagi sa braille, method sa pagbasa. Muna gitawag na ito nga tackling. No? So kung muna na ang process, doon na information na na-communicate. Napagkara siya ng information, igo lamang na siya ang matawag na pag-local information. Just academic knowledge.
no? Kung hindi kini atubangan sa atong Diyos by using 1 John 1:9, ato man na pagbubuhaton ng taon, apan ikaw mismo ang mag-check niya na. Ang balang ng Espiritu, kung doon na kay limpyo ka, libre siya sa iyang buhaton sa pagtudlo, pag-witness, sa pag-confirm doon na sa imong human spirit na kini nga mga butang tinuod. And he will found this truth over truth. However, no, he will connect this truth, every truth na nakakadiha. And he will communicate niya sa imong human spirit ini nga mabutang as a result na mahimo ni siya nga spiritual phenomenon sa imuha. Mahimo ni siya pneumatikos. Okay? So once na ang information na sabtan, no, information communicated na sabtan nimo, no, mahimo na siya nga gitawag nato nga ang academic information na sabtan kinisod magud tuuhan ang sa kabutang na dinyo sabtan iso may gala. Kung dili po na matrabaho sa balang ng espiritu din sa imong human spirit, kung di ko kasabot ni ini in your soul level. Okay? Kung di mo masabtan isa na sa imong level sa soul, sa mentality, no? Kung di mo ni masabtan, then you cannot have the Holy Spirit working within you na mapasabot niya sa imong, making it into a form of spiritual information or spiritual value diya kanimo. Kung di mo masabtan. Doon sa muni ang trabaho po sa magtutudlo. Sama na ako, no? Na ipasabot ninyo ang mga concept na itungod sa pulong sa Diyos. Inigahuman niya na, i-convert na siya sa balang espiritu into a spiritual phenomenon, di na sa imong human spirit. Unya kung ikaw diha, doon na kayo pag, sitaw ini, imong i-apply ang faith niya na imong nasabtan karon with spiritual value, mamahimo ka ng puslanon sa imong spiritual na kinabuhi. However, magpabilin lamang ka na siya na academic knowledge about the Lord Jesus Christ. Kung tuwanin mo, mamahimo kang bright sa pulong sa Diyos. However, muna siya itong remind, bright ka lang apan dili mo siya ma-apply. Okay? Kung dili mo siya ibutang ngadto sa launching pad. Ang process of putting on and putting off, may gala. Okay? Putting off the old man, the mindset of the old man, and putting on the new man is a process whereby dinha sa imuhang gitawag nato nga launching pad, ang karaan nimo nga panguna-una, the old man thinking, kinahanglan sa siya i-remove dinha sa imong launching pad aron nga maka-fill in dito ang new man thinking. Maka-function ka based niya nga thinking na nakabutang niya sa imong launching pad, ready to be applied when circumstances comes. Without knowledge, wala ka ibutang nagto sa imong launching pad. Importante kay na. However, kung doon na ka rin knowledge, pero wala ka interest na i-apply kini nagto sa imong kinabuhi, then that is useless. Bright ka. You can quote every verse, you can quote every concept sa imong kinabuhi as imong sa imong isip na tao, but you will not see anything yan ang mabutang sa imong kinabuhi. You will not see. Hindi din sila makakita kanimo kung anything na makainom sila. Well, gwapo ka imong inistorya, pero mas sa tigigamit sa kumaisro ni ini na pulong. Your action speaks louder than your word. Muna yung gigamit na term. Action speaks louder than your word. Right? So, gibunin na panahon mga may isang may gala. Lami unta kayo tanaw ng isa katao nga nagawali. Lami kayo tanaw ng isa katao nga naga panudlo sa pulong sa Diyos. Apan on the other side, in the other corner, makita niyo mo yung kinabuhi sa ulo sa iyang ginatudlo. Muna nga ito ang design na isang may gala. Na ang mga butang na ito ang ginatudlo, unta ma-apply siya na ito sa itong pagkinabuhi. Binibigyan na siya sa iyo ng isang may gala na naman. Once you are living out the truth sa imong kinabuhi, dahil na mga tao, dili malipay sa imo. Labi na itong pinakaduol kanimo kanianto. Katong mga tao na kanabang amigo kanimo kanianto. Pero by the time na magkinabuhi na ka sa kamaturan, di na sila ganahan sa imo. Why? Number one, maybe they don't really like the truth. Number two, wala sila ay kanabang bitawag na to. Gas na mutara ni mo, brother or sister. Okay? Kanabang, kamusta mag-gas? No? Nalagi ka karon. Usually, the old man will simply leave you out in the middle of nowhere. Diba? Hindi mo ka nang ginisara na lang. Ana nila kadali buhaton niya kanimo ang mga butang na nanawag nila.
siya o dili na kauyon nila o dili sila pareha sa imuha. Okay? Apod gumutabo man ba iso may gala ayaw kamo og kaluya, no? Tungod kay number one, wala mo na ginusara. Wala mo na ginusara in terms of spirit. Tungod kay daghang mga believers usab pareha nako o sa akong asawa o sa uban mga tao nga nagapadayon og kinabuhi sa kamatuoran. Naka-espiritu sab niya na ang ubang mga tao di na ganahan sa ilang mga kinabuhi o sa akong kinabuhi. Kung sa padayon nimo nga pag kinabuhi niya na, God will lead them to you later on. They will realize na doon ay mga butang silang kinabuhi na naka-cause of greater pressure. Kung nakitaan kanila na you are still who you are, the time na naglain nilang buot sa imuha. Okay? And by the time mangingon sila sa imuha, and maybe during the time na ka available, God will bring them back to you. Niya mag-istoryahan ay mga butang, kumusta ka naman? Wala gini, nani. And then you're there providing them comfort in terms of gitawag na to bang by simple na minaw lang ka sila. And by the time na sense na nimo na inaagran na siya karon o kanang gitawag na to and guess what, the impact is very great. Ano man, tungod kay open na sila during the time. Hindi na ito pwede makugos ang mga kamatuhan na sila kinabuhay na iso may galang. Sige. Sumusa muna siya. No? Kung sa mga mabutan ay muna ito, ano kanino ka na academic information, academic knowledge about the Lord Jesus Christ. Okay? But it doesn't have value sa imuha, and blessing will not come once nga kaibaw ka mga butang may tungod sa ato ang Diyos sa panula ni mo ka nag-i-apply sa imong kinabuhi. What a blessing. And there will be no rewards in eternity, by the way. Okay? So let's go now to our opening prayer. And by the way, it's already almost more than 20 minutes na nag-start kanina ito ang recording so ito ang broadcast. Apan wala pa kita nakaanto sa ato ang prayer. Wala na ginaan mga iso may galaw sahay, no? Kung sa ato ihatag atong time karon sa pagdampo, prepare yourself if necessary, confess. Hindi mo ka nagkaroon, identify ka ng mga salat nato sa ato Diyos. Sa ato Diyos, masaligan siya, doon sa justisya sa pagpasaylo niya ng mga sala o paglimpyo ka nato sa tanang dili pagkamataro. Magdampo kita sa iyo. Heavenly Father, salamat ini mo kayo og panalangin sa matagusa na nahimo kiniamahan nga pamaagi aron nga ang internet magamit na mo amahan sa imong kinamayaan. Ma-broadcast na mo kini live via Ustream o sa Facebook o ma-record kiniamahan nga pwede usab nila makitaan sa YouTube. Makitaan niya po na kiniamahan sa Facebook as a recorded messages o madunggan usab nila kiniamahan pinagi sa 102.3 Fire FM din na sa Banay-Banay. I pray, Father, na ikaw magpanalangin sa matagusa karon nga nagapaminaw nini. Labi na nga kining Operation Morning Star is a guide to everyone. No, daghang mga magtutudlo amahan nga nagatudlo og pamaagi diin naghatag usab pamahan sa kaligunan silang spiritualong kinabuhi. Apan I believe, Father, na ang Operation Morning Star isa siya ka guidebook, no, another form of guidebook na ginapir kinaramahan gikan sa start to finish ilang kinabuhi. Dili man kiniamahan na laom kayo ng mga pagpanudlo tungod kay gikinahanglan pa namo ang mga basic information aron nga ang mga believers nga nagsulod pa lamang mag-guide sila man unsaon nila pagkinabuhi sa sugod dili lang espiritualong kinabuhi. Sa dili madugay amahan mugamit kami og mas pamaagi nga mga mas laom pa nga mga pagpanudlo once nga na-determine namo amahan nga among kinabuhi na isubay na ngadto sa mga pagkasiuna na pamaagi. Dili pa kini amahan lawom nga pamaagi. Apan mao kani ang sugod aron nga makadawat kami amahan og spiritual information na sa inahini nga pamaagi makamove kami from spiritual babyhood towards maturity, adolescent towards maturity. Ito ay hinaw pamaagi ang balang espiritu libis sa pagtudlo karon gi praise namo imong ngalan sa ngalan sa Jesus Kristo nga pagampo. Amen. Alright, ato kita sa ito ang pagtuon karon sa Operation Morning Star, no? Unya ato ang gibiyahan last time ang doctrine na gitawag nato og
ako sa i-set up ng iso megala kana yung makita niya sa inyong screen, no, is actually mo na siya ato ang lesson yun, no, karon nga adlaw. Maybe dili kayo nyo maklaro para sa uban kaya medyo gamay-gamay ang screen, no. But anyway, ako man po na i-explain, no. Last time na natuan na nato ang integridad sa Dios, so minsgutan na nato ang iyang lima ka mga prinsipyo may tungod niini, no. Akong ipadako na siya aron mabasa ninyo nga mo kini, no, ang pagkamatarong sa atong Dios nanginahanglan siya og pagkamatarong sa iyang mga rasyonal nga mga binuhat. O dunay upat ka klase or upat ka mga rasyonal nga binuhat ng ato ang Dios, gitawag nato kana siya mga anghel. Okay, unya sa iting kadua, ang mga tao divide siya into 3, mga angel, mga Hudyo o mga Kristohanon. Sakto ka, okay. So ang iyang sa minugbo nga pamaagi mo iso megala ingon ani na siya, no. Ako i-explain sa inyo in terms of gitawag ini kana bang graphical nga format. Sa minugbo nga pamagi mo ni siya ang gitawag nato nga kana madulong dayon ninyo ba, no, ang absolute righteousness sa atong Dios nanginahanglan siya sa iyang mga rational na magbinuhat. Sa ganito, tao, ang mga anghel, mga tao na divide siya into Gentiles, Jews, and Christians, mo kiniyang gina-require. Kung mo siya ang absolute righteousness sa aton Dios, nga require siya kanimo may the same absolute righteousness. Okay? Unya, ikaduha na principle nga ang justice sa atong Dios, and it is absolute by the way, kinahanglan niya mapatuman ang absolute justice. Walay pagtabon-tabon, walay pagduha-duha. O mo kini sa ikatulong na principle ng iso megala. Ang absolute righteousness sa atong Dios, pwede niya makitaan ang gitawag nato nga the same absolute righteousness. Okay, muna siya. Pwede po niya makita ang gitawag na ito nga negative righteousness o gitawag na ito na siyang unrighteousness, o pwede niya po niya makita ang relative righteousness. Apan ang madawat lamang sa atong Diyos, and we know na ang negative R ba equal ba siya sa gitawag na ito nga positive R? The answer is no. Ang RR ba o relative righteousness gitawag na ito na siyang human good, madawat ba kani sa atong Diyos? The answer is no. Busa ang iha lamang madawat kanilang absolute righteousness. Anong pahiharagin siya? Okay? Ato sa nagkuhaan ang iyang dividing guides diha. Maklaro na to. Sumuni, ang negative righteousness dili pareha sa positive righteousness. Ang relative righteousness dili din siya pareha sa ato ang absolute righteousness. So ang madawat lamang sa atong Diyos kanilang yun. Kung kana. Busa, kung maungon man kana, then adto kita sa gitawag nato nga justice, number 4 principle. Okay? So, bear with me na iso megala tungod kay kasi tawag ini active kay ni sa ato ang pagtuon karon, no? Makita din niyo unsa ang pag-process ni mga butanga. Kani madrawing niyo sa mga una, pero kanina diha nga nagapaminaw sa radio, no, pinagi sa 102.35 FM. Dili ninyo ni makita diha akong ginabuhat, apan madunggan ninyo kung giunsa nako pagbuhat. So akong ginahangyo sa inyo kung doon na mo access sa internet, i-open ninyo ato ang Facebook, Roland Barro at bhgm.org. Tanawa ato ang Ustream recording din ha, o maadto mo sa ustream.com, pangitawan ninyo ang Grace Oriented Doctrinal Studies, o niya or mag-email mo sa ako para tagaan kami sa link para makita ninyo recording din ha, no? So once again mo ni siya may tabo na ang absolute righteousness sa atong Diyos, okay, mag-execute siya o itawag na ito nga absolute justice. Na ang absolute justice sa atong Diyos, mag-execute siya ang absolute justice na gitawag na ito nga blessing or cursing. Mura na pwede niya mahatag. Now, nganong tatlo man to sa taas, pastor, nganong duha naman ang ato ang iyang pwede mabuhat. Tungod kay may iso megala, kung nakakita siya og negative righteousness, unrighteous na ang tawag na to, ana,
ang iyang hatag ni ana sa iyang absolute righteousness is not acceptable. Matawag NA. Not acceptable. Saka na ito gamay. Unya, ang gitawag na ito nga relative righteousness mo na ito gitawag na human good at best, pero using the carnal or gitawag na ito fleshly nga pamagi, no? With a carnality sa iyang kinabuhi, using the old sin nature as a means nga iyang mabuhat ang pagkamatarong, not acceptable yapon na sa atong Diyos. Kung not acceptable gani ang makita sa iyang righteousness, absolute righteousness, then the justice of God executes cursing. Now, kung madawat niya ang kung makita niya ang absolute righteousness, madawat na siya sa atong Diyos, acceptable. Ang mahatag lamang sa atong Diyos is blessing sa iyang justice. Right? Now, kung yun na may acceptability sa imong ibuhat ng mga butang, and again, yun ay upat ka klase. Sabak sa mga ito ang nangyari. Para may tinala mo ata ng malawag. Okay? Hindi kayo pupurso ng tao na mag-helmet. Yeah. Ang wataan ng tao na pabayro ng 1.5 para sa ilang ICC ng helmet. Yeah, pag nauman, nabangga ng tao na ICC ng helmet, pero ang iyang lawas na lata. Naligsan ng dump truck. Wala, nabuak yung ulo. Okay? Wala, nabuak yung ulo, pero lata yung lawas. May na lang, no? Gwapo gyapon siya itanaw sa siyang lungon. Hindi malata yung naong. Wala akong may sumigalang inanta mo nga ang atong gobyerno karon is starting to usurp sa freedom sa tao. Magbuot ba diya ang gobyerno o ganahan ang tao malata yung naong inig mamatay siya. Okay? So, I don't know. I mean, balik ka sa tungkol right? Muni siya, no? Okay, saba mo mga ng mga motora mga aging nga pwede nanginuha yung tao ng mga manufacturer ng ilang motor mapahilom. Okay, saba kayo. Nanginuha po ng mamalitay motor, inig humanyo nagpalit sa motor, tanggalan ng tambutso para mo. Ito tawag na, bura-bura. Bumay tawag niya na. Ito tawag na, yan, kanang sabat ng mga motor, burag, bangka dia sa dagat. Bura-bura. Anyway, balik ka sa pagtuan. Sumuni siyang isang higalan na ang madawat lang sa atong Diyos is the absolute righteousness ni Naasa. Okay? Kung wala kayong munana, din hindi na madawat sa atong Diyos, always cursing. Muna siyang itawag niya sa Bible na the wrath of God abides in Him. Na naman, in His own, gitawag na ito nga arrogance, iyang i-push ang inang kagalingon nga negative R, which is unrighteousness. O para po sa uban, tungkol sa iyang arrogance, iyang i-push ang iyang relative righteousness, human good, nga ito sa atong Diyos nga Lord, maluwas man po ba, kaya mayo ba akong tao buutan? Okay? Yung itong Diyos, dili ako na madawat yung mga pagkamatarong. Okay? The only thing na madawat na ako ikaso sa katao, which is dili nimo, dili gikan sa imo, kung dili gikan yapon sa ako, ay hatag sa imo. Ang Diyos sa sa tao. Ang akong pagkamatarong, ihatag na ko sa imo ha. Kunya, madawat nimo na sa gikan sa ako, umupo na siyang imong ipresenta sa ako by the time na mamatay ka. Okay? Ang akong absolute righteousness. Madawat ka. Okay? Madawat ka sa atong Diyos. Yun niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, He who knew no sin became sin on our behalf so that we might become the righteousness of God in Him, in Jesus Christ. So that we might have this righteousness of God na iya sa atong Diyos diya kang Kristo. Okay? Kung nakakadiya kang Kristo, madawat mo ning absolute righteousness. And by the way, at faith na in Christ alone, the moment of faith na in Christ alone, naana ka ni Ana, and God, okay, can give you blessing of eternal life. Okay? Blessing of eternal life. Kung magtuog ka sa Panginoon Kristo. Why? Because you have the righteousness of God at the moment of faith alone in Christ alone. Right? So muna siya ang mitabo ay sumigala. Now, kung ang tao man ay i-bless sa atong Diyos or i-curse sa atong Diyos, i-bless sa ganyang eternal life, matug langit inig mamatay during this time of Christianity. Okay? Pero ang mga tao na dili motuog ang Yesus Kristo, i-curse siya sa atong Diyos, so ilabay siya nganto sa hell, and eventually ilabay siya sa lake of fire, itambog ka ng hell nganto sa lake of fire. God, in His motivation, ang iyang motivation is only, gitawag na ito, kining money.
No? Tanawan ninyo. God loves so much the person who does not believe the Lord Jesus Christ, and God will simply send that person to hell. And God loves him so much. Ana na siya. Iso may gala. Inunana ka na ko ang pagugugma sa atong Diyos sa mga katawan. Itagaan niya ang tao kagawasan sa pagpili, o kung dili siya mapili, God will curse that person. The wrath of God abides in him. John chapter 3 verse 36. But God still loving that person, even though tuwa siya sa hell, and eventually laban siya sa lake of fire. God still loves that person. O kang provide ang provision sa atong Diyos, anything ang i-provide sa atong Diyos in any way, no? Ang pamagi sa atong Diyos niya na is by way of grace. Okay? Kung may bata sa likod ng graphic po. So muna siya. Now, ato ta sa graphical nga representation niya na iso may gala para mag-adto kita after niya na sa atong gitawag na application. Muna siya. Ang atong Diyos, okay, right here, absolute righteousness na siya. Doon na siya love, doon na siya justice, right? Muna siyang tulo ka mga butang. And we call that integrity of God na ang para sa uban, gitawag po na siya nga kung sa ganito nga pero may iso may gala gitawag na siya sa uban nga the holiness of God. Okay? Ang holiness of God nga ginatudlo sa kadaghanan sa mga tao, no, sa mga kadaghanan sa mga nagatudlo sa pulong sa Dios, nagafocus lamang sa iyang righteousness o sa iyang justice apan na-fail nila o communicate kining pulong nga gugma. Okay? Na-fail nila o communicate ang essence sa atong Diyos, which is love. Ang holiness of God will be complete when we talk about the absolute righteousness of God, the justice of God, and the love of God. For God is love, God is righteousness, and God is justice. Once na may explain na ito na siya correct, then we now understand the holiness of God. Now, ato na siya explain the integrity of God in terms of the 5 na gitawag nato ng mga principles. The absolute righteousness of God demands absolute righteousness from His rational creations, right? And if the absolute righteousness of God sees absolute righteousness, the justice of God executes blessing. How about kung dili mo na ato sa ito, tiwasan sa nato, the absolute righteousness of God sees absolute righteousness, the justice of God executes blessing, ang motive niya is love, and ang provision niya na is by way of grace. Now, wala problema, may iso may gala, di ba? Kay blessing man atong inisgutan. Ang usa ka tao, tagaan niya eternal life, dadon niya sa langit. Now, how about kung ang atong inisgutan karon is kung ang tao dadon niya sa lake of fire? There is. Okay? The absolute righteousness of God demands absolute righteousness, pero siya nakita. Relative righteousness or unrighteousness. Masa may tabo, may iso may gala. Kung nakakita siya of relative righteousness or unrighteousness, the justice of God executes cursing, eternal damnation. Gitawag na ito na siya of the wrath of God abides in him. John 3:18, John 3:36. Kung ang motivation sa atong Diyos sa paglaban niya ng tao nito sa lake of fire, love. Wow. Ilabay ang tao nito sa lake of fire, ilabay ang tao nito sa gitawag na ito nga hellfire, pero ang inang motivation is love. Yes, that's the wrath of God. Okay? And i-provide po na sa atong Diyos na grasya nga ito kaniya. Grasya? Ilabay niya ang tao nito sa lake of fire? Grasya? Yes, because He doesn't want God. I tell you, kanina mga tao na nag-reject and Jesus Christ as their personal Savior doesn't want God, and as the same as Satan, no? Ato ni-apply ito in terms of angelic conflict. Nganong naitaw ining kalibutan is because of the resolution of the spiritual battle called the angelic conflict. Ang problema karon may may gala mo kini. Tungod kay dili tanang mga tao malangit. Kay kung gugma pa ang tao naglabaw sa atong Diyos sa ganito, tanang tao malangit. Pero kung just absolute righteousness o justice sa naglabaw sa atong Diyos, ang tanang mga tao mo sa man. Impierno pod. Pero kung how about kung ang sovereignty sa atong Diyos ang matuman, sama sa ginatudlo sa uban, na dunay mga tao gipili sa atong Diyos pamitan di pas, naluwason sa atong Diyos. Now let's talk about that. How about kung sovereignty, kay mo man ilang inisgutan, the sovereignty of God. Now how about kung sovereignty sa atong Diyos ang naglabaw?
Dunay taong mga impyerno, dunay taong mga langit. Yes. Pero unsay motivation sa aton Dios? Sovereignty, Helis. Ingon naton Dios, ikaw luwason ta ka, ikaw dili di ko ganang mo ha. Ikaw luwason, dili. Okay? Luwas, dili. Nunala ba yung ibuhat? Wala ba ako ganang dili kamatis diya sa basket? Na mamili siya niya kasi ang gusto sa mga kamatis? Pag man ang mabiling diya, dili na save. Eh, kana ang policy sa aton Dios? I tell you, daog kayo sa Satan yan ang isang megala. Daog kayo siya? Mudaog din siya ang isang megala. Kung yung nana pamagi. Kung tungkol kayo, dili man naging yung nana pamagi sa aton Diyos. Doon na kita kauban karon. I don't know kung kinsa kini, but I thank you sa inyong pagkuban din na karon. And welcome, no? And padayon kita. Okay? Sumuni siya. Atong ginatanaw. Dili sovereignty ang naglabaw. Dili po gugma ang naglabaw. Okay? With regard sa iyang gitawag na to, pag-relate niya nga to sa mga angels, sa human beings, namely Gentiles, Jews, and Christians. Lahi man ta nga mga Christians sa mga Jews ug sa mga Gentiles. Okay? We are Christians, by the way. So lahi kita sa uban nga mga binuhat sa aton Dios, yung gitawag na to rational nga mga binuhat. Lahi po ta sa mga angels. Okay? However, initial application sa kamaturan regarding inyong magutang will make us understand nga nang muna mga tao na maato sa impyerno at the same time ang atong Diyos na pabiling siya nga Diyos o dili sa mapili ni Satan. Integrity mga iso may gala. Integrity. Okay? Dili na ito makitaan nga dili sovereignty ang naglabaw sa atong Diyos. Dili po love, kundi ang balance nga application sa iyang absolute righteousness, iyang justice o gitawag na ito nga love. Ug ang tanan nga i-provide niya, dili niya ma-violate, no? Ang tanan tungod kay ang iyang motivation sa paghatag is by grace. Right? So, let's continue sa itong pagtuon. Ato ka na karon ibutang ngadto sa punto din ato na siya ni-apply, no? In terms of nganong niata ning kalibutana. Last time ibala na to nga dinhi angelic conflict. Nga din si Satan, the question niya ang pagkamigugmaon sa atong Diyos. In terms of, di ko nimo pwede ilabay sa lake of fire, Lord, tungod kibugma ka. The question po niya ang integrity sa atong Diyos. Of course, naman niya ang gugma, no? Ang holiness sa atong Diyos. The question ni Satan, ang gitawag nato nga sovereignty sa atong Diyos. Ano man ang question ni Satan regarding sa sovereignty sa atong Diyos? Sa sovereignty sa atong Diyos, dipili sa atong Diyos nga doon na siya buhaton ng mga rational ng mga binuhat. Hindi na sa pagka-rational ng mga binuhat, gitagaan sa atong Diyos of freedom ang mga rational ng mga binuhat. Especially number 1, before pa ang tanan, angels. O sa creation sa atong Diyos ang mga rational ng mga binuhat, ang mga angels gitagaan sa atong Diyos o kagawasan sa pagpili. And God knows na pwede din magsala ang mga anghel. But in the expense of freedom, gitagaan sa atong Diyos o freedom ang tao. E dili niya gusto ang mga tao, mga angel. E dili niya gusto nga we are listening live but we have to preparate and may disaba siya. Ano yung gusto sa saan para sa isip na naman? Salamat. Alright, so may isip naman pero at least, no? Ilang ito kayo madunggan ang ilang sound sa gawa. Sumuni siya ang reality once ngayon kita na nakita sa live broadcast. Madunggan din nato sa namang utang ng panitado. Na by the way, larong naata nining lugar na po o the same kaniadto nga nagatuon kita nga medyo saba tungod nga itong lugar dito sa Bagumbayan area wag internet, no? Naghandong yung taon ko nga abin ako katong tower internet na to siya sa smart pero wala dito internet dito nito mo. Apan ang globe lines, no? We will be praying ang globe lines by this year ma-prepare nila ang ilang line diha aron nga makabaton kita og linya dito sa Bagumbayan area. Aron nga dila tayo streaming live po dito nga maka-benefit po ng mga tao habang nagawali kita sa pulong sa Disney sa mga tao sa Bagumbayan area nga maka-benefit po lang itong mga igsoon na na-internet connection nga maka-join ka nato dito, no? So, I will be waiting for that.
Okay, so kung wala pa man to, di po ta pwede mag-stay dito nga ma-jeopardize na to ang atong spiritual growth, and at the same time uban nato mga isuon nga nagahandong pod sa pagpanudlo sa pulong sa Dios, dili po nila ma-enjoy, no, ang time nga diin pwede unta sila makatuon na pandili sila makatuon tungod kay wala tay broadcasting na itabo, no, dili na to ma-share na to kanila at the same time habang nagawali kita sa pulong sa Dios dito nga lugar, no. Let's continue. Medyo naganagan ta karon og nagitabo sa palibot, but anyway makapadayon mangyapon kita. So mo ni siya nga ang atong Dios kay question siya ni Satan, Lord, ikaw biya ang naghatag sa mao kagawasan sa pagpili. So dili mo pili amahan nga Lord nga ayun na po siya tawag sa atong Dios. Dili mo pili ni natawag o Dios ko, o siguro yung nanay ang tawag sa atong Dios. Dili mo pili ilabay mo nga sa lake of fire. Kisa ba na nagpili naghatag sa mao kagawasan sa pagpili, di ba ikaw man? Karon kung mapili na may batok sa imuha basically ilabay din nimo nga to sa lake of fire, murag unfair man na, Lord. Okay? You question niya karon ang sovereignty and in relationship to justice. That's why yung sa atong Diyos kung Satan, okay Satan, i-prove na ko sa inyo that my integrity is intact. Okay? I am still a just God and a holy God. I am still a righteous God and a loving God. And my sovereignty doesn't fail in choosing na tagaan ka mo of freedom of choice. And thereby, nagbuhat siya og tao. Muna karon ang tubaw sa pangutana, manong naaman ta ning kalibutana? Anong dunay tao ini kalibutana? Utubag siya sa pangutana nganong si Satan, by the time na nagbuhat ang itong Diyos og tao din sa kalibutan o dito sa Garden of Eden, which is perfect environment, na naman yung gihatag o gi-allow niya si Satan dito sa perfect environment na maadto siya dito o mag-tempt kang Eve. And eventually, because Eve failed, Adam fails. So that death reigns throughout the whole world. Sin entered into the world. Romans chapter 5 verse 12. Muna siya nahitabo may isang may gala. Anong nahitabo? Nag-i-allow man sa itong Diyos Satan, God knows. Diba? Doon na-share na ko sa inyo, diba? Last time, na doon ay kaning godquestion.org. Na doon ay question ito nga, if God is a powerful God, nanawa naman na niya diretso o destroy si Satan o ilabay niya sa lake of fire. Nanong di-allow pagig niya na mag-suffer ta, meaning kalibutan na because of him or because of his temptation through Eve, and Eve, because of Eve, Adam decided, no? Nga piliyo niya yung asawa, pabor siya sa iyang asawa kaysa sa iyang Diyos. Okay? And then ang answer nila is gamit nila Romans chapter 8 verse 28, no? Na ang ato ang Diyos sikaw ini all things work together for good to them that love God. And I have a gamit na kanig is all things work together for good. And is a misinterpretation and misquoting of verse in relationship to the angelic conflict. And I'm very interested knowing kung saan ginagtubag sa uban, not for the purpose of mas maayos na sila dili, no. We will know kung saan nila pagtubag once na doon yung mga valid ng mga questions. Ang mga tao sa kalibutan, ginaunsa kini siya pagtubag sa mga tao nga supposed to be doon na sila capacity ng mga answer nila tungkol pinag-handle sila sa pulong sa Diyos. But without correct interpretation, okay, bitawan na ito na siya accurately handling the Word of God, ang mga tao ma-mislead. Okay? Expecting that God really, no, is doing that to kanila. God knows the best for us, inunod ito, no? And if God is doing the best for you, then yung becoming the term is undoubtedly i-allow niya si Satan for the purpose of his best plan para sa inyo. And yun niya, his best plan also for Satan. I don't know what's the best plan for Satan other than putting him to the lake of fire. Nga naman, tungkol kay dili siya gusto sa atong Diyos. And the only way for Satan to reign, okay, against God is to put him away from God. That's grace. Dili mo gusto ang ako ang presensya sa Satan, so be it, ilabay ka na ito sa lake of fire. That's how God
Inunana ka mahigugmaw na ito ang Diyos. Please continue. In the remaining 10 minutes, 10 minutes and 3 seconds, atong panayon na ng pagtuon. Muna ang pangutana sa uban, dun sa manintaon tumunahon sa atong Diyos tungod kang Satan, nayunan nita. Hindi mo masisi si Satan. Kay iyo lamang si Satan ang buhat siya iyang trabaho nga maninguha siya, nga ma-spare siya ngadto sa lake of fire, nga mapili niya iyang Dios, nga mailisan niya iyang Dios, nga makalingkod siya dito sa trono sa Amahan, o nga Amahan ma-dethrone niya. Okay? Ang Dios ma-dethrone niya dito sa iyang trono, o mamahimo siya ang Dios sama sa tuwang Dios. O mo na iyang I will, di ba? Kinundo mo siyang 5 I will. Okay? Ang pinakalas niya na I will, ang pinakalas na I will is that mayroon siya na I will be like the Most High. Okay? God. And the only way to do that is to dethrone God. Tanggalon siya siyang trono, upulihan niya. And the only way to do that also sa iyang appeal phase, nini siyang trial, okay, tungkol pinaman tag siyang appeal phase, siyang trial, is to disprove God's kanamang gitawag na to nga integrity. Once na ma-disprove niya nga to ang Diyos, then Satan mabindicate siya iyang kaso against sa Diyos, umingan siya siyang apila dili or unrighteous ka Lord, thereby dili na ka Ginoo. Now you can step down. Ako na lingkod niya na inyong trono, pipili ka sa angelic conflict sa ito ang battle. And we know that it will never happen because Satan is already defeated. Okay? The problem, however, is that how can we understand Satan being defeated na napa sa inyong kalibutan na karon? Muna siya itong minatanaw may sumigala. And again, namo din niya karon nagapaminaw sa inyong radio dial. Pwede ka mo mag-text sa ito 0920-885-4436 or 0927-778-6578 para sa Globe o touch mobile subscriber. Question, pwede na ito na sa dawatan ng isang Maygala. And I pray, no, that with this time, in this 5th time na nag-uban kita, studying angelic conflict, studying anong nasa inyong kalibutan na, padayon na ito na siya pagtubag. Okay? Pero dili na ko na siya mahatag ninyo in just one time. Iyagyan na ito na siya hinay na pamagi. Because as I understand, ang atong capacity of thinking will not have it one time. Dili sa inyo nana. So, muna siya may tabos na itong pagtuon over and over again. We will talk about this. Now, para sa inyo din ang paminaw live or maybe pinaagi sa Ustream of YouTube recorded messages, ang uban kanini maduna na background nini mamahimo kini siya nga reviewer sa inyo. Okay? And maybe for others, I recall, no? But for some na nagapaminaw nini first time, naduna na kita yung mga listeners nga nagapaminaw sa mga recorded messages lang. Siguro mahimo na ni karon nga tanong kaninyo nga sa nabang itawag nato, able na mo makasabot ni ini o ma-explain ini nga mga butangan ko sa inyo mga silingan, igsoon, higala. Ganun na ata ining kalibutana. And I hope kabaw na po ka ganun na ata ining kalibutana. Kung hantod nga nung karoon napa ang Christianity, mawabutan niya nga punto. Magkasabutan nga nung napa ang tao ining kalibutana, magkasabot ang tao nga nung naasya ining kalibutana, nga nung hantod karoon naapay tao ining kalibutana, ato na siya karoon mo mas personal nga mabutang. Nga nung naapa ang mga Kristohanon ining kalibutana hantod karoon. Kung nag-inom kita nga ang mga Kristohanon, disingit lang sa plano sa ato Diyos, nga nung niabuta og 2,000 years almost ining kalibutana. Do you have a question or a corresponding kanabang question personal? Nganong hangtod karon naapa ka ining kalibutana? Hangtod karon naapa ka you ining kalibutana. Okay? Nganong wala naman lang tag-ito ikuha sa aton news the moment na nagtuo tagang Ginoong Kristo, nganong wala naman tag directly ikuha sa aton news away ining kalibutana ug mudito sa langit aron maglipay-lipay na ta dito. Ngayon bitaw. Lagi answer ana sir? Wala? Anong napa kayo ng kalibutan? Anong hanggang karoon napa kayo ng kalibutan? Are you saying? Ha? Nagtuo ba ka ng Kristo ang inyong personal na luwas? Nagtuo ka ng tingin report of God itas na tingin malawasan? And then, wato ng langit tingin malawasan ka?
question, nung na-apply ng kalibutan, ano ang kanyang gidalangin tayo sa naman mo pagkaluan? Ha? Now, amo kay sa'yo yung isang regalo before kita mag-end, isang ako na magwala ng anak natin kung tapad daw. Wali siya niya ni school at tungkol siya natin yaya yaman. So, kung sa inyong lang, nung na-apply ng kalibutan ng sila, huwag mo lang ganun. Anong ang imong ilangan karoon yung mga ko sa mga kamatayan? May napay plano ang Diyos sa imo, ha? Right? So, kung sa plano nga plano, do you understand? Wala ka trabaho sa plano sa Diyos sa imo? Okay, minumnum ka na may sama ka ng Diyos Kristo diya sa humanity. Muna yung plano sa imo, and we as parents, muna siya mo ang i-remind sa imo, at kanino always, no? Kaya sa plano na biset sa Diyos sa tanan na to, no? Kung kita ng mga parents, we should remind our children that we should have one goal in kinabuhi, becoming like Christ in His humanity. Muna nga, tabangan na to at mga kabataan to remind themselves, remind ourselves, and remind them also. And there is a plan of God para sa ila. They can be as good as they can be sa ilang schools. Mabahit sila ng mga tao, but they should be reminded that the end of days is becoming like Christ. Muna siyang purpose. Okay? Para sa mga parents karon diha nga paminaw recorded or live, no? I-remind kanila that for whom He did foreknow, He did also predestine to become conformed to the image of His Son, Jesus Christ. Conforming to the image of Jesus Christ. Muna siya ang plano. Muna siya ang plano sa Diyos sa imo, muna ang Diyos, ang plano sa Diyos para sa kuha, sa imong mama, o sa tanan nato din sa kalibutan. Becoming like Christ. Right? So, wala tayo mga oras na iso may gala. O, dagang salamat sa iyong pagpaminaw and may, sa nabiling na oras na nakakaroon ini nga adlaw kaninyo, nga pa ang Diyos libre siya sa pagpanalangin kaninyo, ang tudugma, Biyernes. Dagang salamat o mayong buntag kaninyo.